Ayan po mga kaibigan, mga kalingap. So magpalang araw po sa ating lahat. At ngayon po umaga po meron tayong bisita rito sa Lighthouse. Isang tumatakbong mayor po sa bayan ng Daet. Actually po siya po ang number one naging vice mayor po dito sa Daet po at nandito siya ngayon para ilahad sa atin yung kanyang plataforma bilang isang tumatakbong mayor po sa bayan ng Daet. Tawagin po natin Sir Godfrey Parale. Sir, magandang morning po. Magandang umaga po. Ayan. Sir, saan ka po pinanganak? Anong lugar po kayo? Ako po ay pinanganak sa Kapalonga. Pero ang akin pong nanay ay taga-Daet. Ang kapangalan po niya, Lilia Caramuan Acero. Siya, nung dalaga po siya, na-assign po siya sa Kapalonga, naging asawa po nung tatay ko rin namang teacher. Kaya doon po ako pinanganak. Pero sa Daet po, ako po ay 25 years na. 25 years na? Opo, opo. Matagal din pala, no? Opo. Ikaw po pala ay isang abogado, sir? Opo, opo. Bago po ako naging abogado, ako po ay construction worker sa Japan. Pag uwi ko po dito, tamang-tama kabubukas-bukas ng School of Law, graduate naman na po ako ng AB Political Science sa Bicol University. Kaya nung makita ko, sabi ko talagang swerte kumagi pa rin akong abogado. Para ako nanggiraho ako. So pagdating ko ng March, pagdating ng June, nag-enroll na rin po agad ako. Ayun. At swerte naman po, naging abogado. So, ano niyo pong tinakbo bilang lingkod bayan o sa politika po ay vice mayor agad, di ba? Hindi po. Nagkagawad po kayo? Hindi po. Naging director po ako ng Kanoreko ng Daet North. 1990s, 2007 to 2010. Opo. Tapos naging po akong board member sa First District. Tapos yung last pong yung nakaraan pong terms ko, 2 terms po akong board member ng Second District. Mula 2016 to 2019, then 2019 to 2022, board member po ako dito sa Second District. At Daet po ang dinadala kong munisipyo. Taga Lagun, Purok Uno. Dulo lang naman Tagbak ang bahay ko. Okay. So, last election po kayo ay nanalong vice mayor. Opo, vice mayor po ng bayan ng Daet. Ayun. Unang termino po, first term Opo, lang opo, po. opo. Ngayon, ba't niyo po napag-isipan o na kayo po ay magtatakbong mayor ngayong eleksyon na ito? Nagkataon po na swerte pa rin po dahil si Mayor B2K ay graduate na. Tapos na po pala, no? At ako naman po, nung pag-upo ko pa lang na Vice Mayor, tayo po ay, sabi nga, nagbalik-balik na kita ng barangay. Talagang inaaral po natin ang sitwasyon ng barangay. Kaya nga sabi ko, maagap ako nag-aaral, maagap nagplaplano, maagap ang aksyon, maagap na pag-asenso. Talagang pinanindigan ko po yun pag-upo ko ng Vice Mayor. Talagang hindi na mabibilang ng mga mamamarangay kung ilang beses ako nakarating sa kanilang barangay. Kahit po yung mga mahalagang okasyon ng kanilang pamilya tulad ng binyagan, kasalan, kahit nga po yung pakikipaglamay sa kanilang mga nawalang mahal sa buhay, nakakarating po ako. Ayun. So, kung sakali po na lolobi ng tadhana o ng panahon ng Panginoon natin, ikaw po ang mahalal bilang isang alkalde po ng bayan ng Daet. Ano po silang unang gagawin dito? Ang gagawin po natin ay maresolbahan muna po natin yung mga basic na, yung mga pangunahing problema po ng bayan ng Daet. Katulad po ng pagbabaha, katulad po ng problema natin sa trapiko, problema po natin sa tubig, kuryente, problema po natin sa employment. At ang pinakang target ko po ay maging syudad ang bayan ng Daet. Ayun ang maganda roon. Opo. At sa sa pagtugon doon para maging city ang bayan ng Daet, may mga programa po ako. Unang-una po dyan yung comprehensive road network na dapat maayos po natin ang mga kalsada natin, magkaroon tayo ng circumferential road paikot sa bayan ng Daet. Magkaroon tayo po ng mga bagong access road. Ibig sabihin, pag nandito ka sa isang barangay, pwedeng magkaroon na direktang access road papunta sa karating barangay. Hindi ka na kailangang umikot pa para pumunta doon sa ibang barangay. Then yung comprehensive drainage system, matukoy din pati po natin yung mga dating natural waterways na kung sa ay barado na o ginamit na, mapalalim natin, malinis natin para po talagang makatugon. Magkaroon din ng malalaking kanal para matugunan po ang problema ng baha. Ayun. Tukuyin po natin yung klasifikasyon ng mga lupa dahil dito po sa bayan ng Daet, halos lahat po ng lupa dito ay ang classification ay agricultural. Kaya nakakapagpabalam po doon sa mga investor dahil bago sila makapag-start ng business nila, nagproproseso pa po sila para ma-convert or ma-reclassify yung lupa nila galing sa agricultural papuntang commercial.
Pero pag ma-identify na po yung mga areas kung alin ang commercial, ang gagawin nila po ng investor, pupunta dito, magtatayo na lang ng kanilang hanap buhay. Then palalakasin po natin ang turismo, palakasin po natin ang Pinyasan Festival. Ayun. Yun po, magdagdag tayo ng festival katulad ng surfing festival. Maglalagay po tayo ng monthly activity sa Bagasbas. Papama po natin sa iba't ibang organisasyon at magdadagdag po tayo mga tourist destination dito po sa bayan po ng Daet. At yun po, malaki ang maitutulong noon. Sabi ko nga kanina sa mga investor, dadagsa, trabaho po yun. Then palalakasin natin ang turismo, trabaho rin po yun. At yun po ay makakatulong sa ating mga kababayan para tayo po ay umunlad. At ang kasama po nun, pag malakas po ang pag-unlad ng bayan, ang tendency po ng mga mamamayan ay dito pumunta sa bayan ng Daet. At pag nangyari po yun, mabilis na dadagdag ang populasyon natin at maaari na po tayo makapag-comply doon sa requirement ng batas kung paano tayo magiging city. Dahil Kuya Bal, ang kulang na lang po natin dito sa bayan ng Daet para tayo maging city ay populasyon. Ang requirements po kasi kahit dalawa lang, may income ka, tapos populasyon, may income na po tayo, sobra-sobra. Ang requirement lang po ay 100 million, pero more or less 170 million na po income natin, local income. Ang populasyon pong required ay 150,000, pero more or less po tumatakbo na po tayong 120,000 na population. So ang kulang na lang po natin ay more or less 25,000 siguro po. Yeah. So How about sir yung yung land area? Ang land area po natin ay Pasok ba siya sa hindi rin po. Pero sabi po ng batas, sabi ng Supreme Court, kahit dalawa lang na requirement ang ma-meet mo, pwede ka nang maging city. Ay tayo po ay may income na. So pag nagka-populasyon tayo, pwede na po tayong maging city. Yung land area po kasi natin, ang requirement ay 10,000 hectares. Ang area lang po natin ay 5,117 hectares. So halos nasa kalahati lang. Ayun. So sa panungkulan niyo po sir, Mayor, kung sakali ikaw ang mahalal bilang alkalde, ano kaya mong gawin city ang Daet? Yun po, posible po yun dahil talagang tatargetin po natin yan. Sabi nga, pag naging siyudad po kasi tayo, ang budget lang po na ginagastos ngayon ng munisipyo ay umaabot lang sa 576 million. Pero pag tayo po naging siyudad, kawala-walaan po, lalaki po yung share natin yung national tax allotment po natin lalaki. At ang budget po natin ay lolobo, kawala-walaan po 1.5 billion ang magiging pera po ng bayan ng Daet. Kawala-walaan po yun hanggang 2 billion. At malaki pong tulong yung sa bayan ng Daet para mabigyan natin yung mga programa ng bayan po ng Daet para senior citizen, PWD, mga infrastructure, pag-aaral ng mga bata, yung mga naglilingkod sa barangay tulad ng mga tanod, BHW, kung lahat po, mabibigyan po natin sila ng mga sapat na, sabi nga ay kita, para po naman maging maayos naman po ang kanilang buhay. Ayun. So yan po mga kaibigan, mga taga-Daet po, tumatakbong mayor po natin, Godfrey Parali po. Dating vice mayor ito. Opo, nakaupo po ngayong vice mayor po ng mayor. So sino ang vice niyo po ngayon, sir? Ang vice ko po ay si Vice Mayor Connie Sarion po, ang asawa po ng dating Mayor Tito Sarion. Ayun. Opo. Yung mga kagawad nyo, ilan kayo mga kagawad na? Ang kagawad po namin ay 8. 8. Isa-isahin ko po si Bong Avila, si Junjun Coreses, si Marlon Bandilaria, si Iya Caranceja, si Ignacio Cambronero, si Luhay Urbano, si Peter Musa, at si Lugin Orsine. So lahat po yun ay mga mahuhusay at may mga field of expertise doon sa kanilang mga napiling komitiba na gagampanan. Opo. Hangad po namin, Mayor, na manalo kayo ngayong eleksyon. Ay, salamat po. Salamat po. At maganda ang programa nyo ang City ang Daet. Opo. At kahit po sa mga senior citizen, maganda po ang programa natin. Gusto rin nga po natin magkaroon ng parke dahil ang bayan po ng Daet ay walang parke. So makapag-acquire kita ng mga properties para po sa park, para po sa police. Dahil ang police pala po kailangan lang ng 1,000 square meter para sa kanilang modern na building. Ganoon din po ang fire. Ganoon din po ang RHU. Kailangan pala po ng RHU na dalawang 1,000 meter para 1,000 square meters para magkaroon sila ng malalaking RHU na ang pundo ay manggagaling po sa national government. Ayun. Marami po tayong gagawin. Talagang aayusin po natin ang bayan ng Daet. At yan po ang maipapangako ko po sa ating mga kababayan na talagang magtatrabaho po ako ng maayos. May sapat po akong karanasan, may kakayahan at bilang abogado ay mas marami po tayong magagawa para po sa ating bayan ng Daet. So, maraming salamat po sa panahon, no? At yan po mga kaibigan, ano pa lang po yan, hindi pa yan talaga buong programa Hindi ni pa po.
Marami pa. Marami pa po, marami pa. Marami pa. Marami po salamat sa pagkakataon na ito. Kuya Bal, talagang swerteng-swerte ko naman at ako po ay nakasama po sa inyong, ano ba tawag dito, interview. Opo. Ayan nyo po kung ano ang aming maggawa po namin bilang mga kalingap po dito sa bayan ng Daet. Actually, marami na kami ito magkasama eh. So, gawa kami ng programa po para makatulong po sa inyong advokasya. At nawa, sir, no? Ikaw ang number 1. Ay, salamat po, salamat po. Maraming salamat po. Thank you so much. Picture mo kami. Engineer. Ay, Yan. Mami Love, cellphone. Mami Love, Okay. isa pa Kuya Bal. hindi. Ay, picture mo kami dali. O yan, kayo tatlo. Tayo tatlo. Kasama ako sa Oo, sama ka na. Yan. mga t-shirt natin ah. One more. Okay. Ikaw naman Yeah. kayo dalawa. Para ano, Nagpa-picture na kami. Sige. Salamat. Vice Mayor. Salamat po. Si Vice Mayor lang muna. Pinakami ni Kuya Bay. Ha? Ang bag kumari. O, konsel. Konsel uy, maputo kayo. Basta ka pula. Magkakasama kay Kuya Bal yan kasi siya ang urbampur. Tama. Actually, nag-ano pa ako kay Aki Inedros, sabi ko if gusto nila kasi may mga feeding rin po kami every Ayo? Saturday. Opo. Isa pa, yung malinaw naman. Okay na.